Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang asawang lalaki na tahimik, mabait, at kayang tiisin ang gutom basta ligtas ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit nang lapastanganin ng mga taong walang kaluluwa ang kanyang asawa, may nagising sa kanyang dugo na matagal nang inilibing ng kanilang angkan. Hindi siya pulis. Hindi siya hukom. Ngunit sa gabing umulan ng itim, siya ang naging takot ng mga lalaking akala nila ay walang kabayaran ang ginawa nilang kasamaan. Pakinggan niyo ang kwento ng Roman, ni Lilia, at ng baryong natutong manginig sa bawat patak ng ulan. Simulan na natin ang kwento ng ang asawang gumanti sa gabi ng itim na ulan. Sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madrina, may isang baryong tinatawag na San Isidro del Norte. Hindi ito mayaman, ngunit may tahimik na ganda. Sa umaga, amoy palay ang hangin. Sa hapon, naririnig ang kalampag ng mga kariton. Sa gabi, ang mga bahay ay nagkukumpulan sa dilim na parang takot ding maiwan sa labas. Doon nakatira sina Roman at Lilia, mag-asawang walang anak, ngunit puno ng pangarap. Si Roman ay karpintero. Payat, maitim sa araw, at laging may sugat ang palad dahil sa kahoy at pako. Si Lilia naman ay gumagawa ng kakanin at nagtitinda sa palengke tuwing madaling araw. Roman, tigilan mo na muna iyang pagkukumpuni. 10:00 na. Sandali na lang. Kapag natapos ko itong aparador ni Aling Cora, may pambili na tayo ng bubong. Lagi ka na lang bubong. Parang mas mahal mo pa yata ang yero kaysa sa akin. Hindi. Kapag yero ang yakap ko, magasgas ang mukha ko. Kapag ikaw, gumaganda ang gabi. Nako, kung hindi lang kita mahal, ibabato ko sa iyo itong sandok. Basta huwag yung kaldero. May alaala tayo riyan. Ganyan sila. Mahirap pero marunong tumawa. Kapos pero hindi nagkukulang sa lambing. Sa baryo, kilala si Roman bilang lalaking hindi palaaway. Kahit lokohin sa presyo ng trabaho, ningiti lang siya. Kahit sumitan, yuyuko lang siya. Para sa kanya, mas mahalaga ang payapang uwi kaysa panalong away. Pero sa parehong baryo, may 3 lalaking kabaliktaran niya. Si Dencio Varona, anak ng dating kagawad, malakas ang loob dahil maraming koneksyon. Si Barok Palma, dating bodyguard ng negosyante, sanay manakot. At si Simo Alcantara, pinakabata sa 3, mahilig makisama sa kasamaan para magmukhang matapang. Sila ang madalas tambay sa kanto ng palengke, may bote sa kamay, may sigarilyo sa labi, at may tingin parang pag-aari nila ang daan. Hoy Lilia, ang aga mo naman dumaan. Para sa akin ba yang puto? Para sa bibili, Dencio. Kung bibili ka, sabihin mo. Kung mang-aasar ka, padaanin mo na ako. Aba, lumalaban na si Mrs. Baka tinuruan ni Roman. Kaso si Roman, pakulang kaya labanan. Hayaan nyo. May panahon din ang lahat. Narinig iyon ni Mang Pedring, ang matandang tagapagbantay ng kapilya. Lumapit siya kay Lilia nang makalampas ang babae. Anak, iwasan mo sila. Masamang klase ang 3. Alam ko po, Mang Pedring. Pero ito lang ang daan sa palengke. Sabihin mo kay Roman, samahan kanya kapag gabi. Ayokong madamay siya. Mabait iyon. Baka pag-initan. Minsan, anak, ang kabaitan ng mabuting tao ang unang sinusubok ng masasama. Hindi alam ni Lilia na ang babalang iyon ang huling pagkakataong maaari pa sanang naiwasan ang trahedya. Lumipas ang 1 linggo. Dumating ang pista ng baryo. Maraming tao sa plaza, maraming ilaw, maraming tugtog, ngunit sa likod ng saya ay gumagala ang 3 lalaking matagal nang naghahanap ng mabibiktima.
Nang gabing iyon, nahuli ng uwi si Lilia dahil naubos ang paninda niya. Masaya sana siya. May dala siyang maliit na plastik ng pansit para kay Roman. Siguradong matutuwa si Roman dito. Kahit malamig na, sasabihin noon espesyal pa rin. Ngunit pagdating niya sa daang palayan, tumigil ang mga kuliglig. Sa unahan, may 3 aninong humarang. Gabi na, Lilia. Densyo, umalis kayo sa daan. Ang taray. Parang hindi takot. Baka may dala siyang kutsilyo. Kahit meron, nanginginig ang kamay niyan. Kung pera ang kailangan ninyo, kunin ninyo na. Pero pauwiin ninyo ako. Hindi pera ang usapan ngayong gabi. Sa bahaging ito ng kwento, hindi natin ededetalye ang karumal-dumal na ginawa nila kay Lilia. Hindi kailangang ulitin ang bawat sandali ng kanyang paghihirap para malaman nating kasuklam-suklam ang kasalanan. Sapat nang sabihin na sa gabing iyon, 3 lalaking walang awa ang nagnakaw sa kanyang katawan, sa kanyang katahimikan, at sa kanyang pakiramdam na ligtas ang mundo. Ang dala niyang pansit para kay Roman ay natapon sa putikan. Ang kanyang tsinelas ay naiwan sa gilid ng daan. At ang kanyang sigaw ay nilamon ng malakas na tugtog mula sa plaza. Madaling araw na nang mapansin ni Roman na hindi pa umuwi si Lilia. Lilia. Hinanap niya sa palengke. Hinanap sa plaza. Hinanap sa likod ng kapilya. Hanggang sa makita niya ang piraso ng pulang tela sa bakod ng palayan. Lilia. Natagpuan niya ang asawa sa lumang bodega ng niyog. Buhay ito, ngunit nanginginig, sugatan, at halos hindi makatingin sa kanya. Lilia, ako ito. Ako ito. Roman ito. Huwag kang lalapit. Hindi kita sasaktan. Madumi ako, Roman. Hindi. Hindi ikaw ang madumi. Lumuhod si Roman sa malayo, hindi hinawakan si Lilia hanggat hindi ito mismo lumapit. Nang yumakap ang babae, doon lamang bumigay ang lakas ng lalaki. Sino? Huwag na. Sino, Lilia? Densyo. Barok. Simo. Para kay Roman, huminto ang mundo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Hindi siya umiyak ng malakas. Ngunit may namatay sa loob niya noong narinig niya ang 3 pangalan. Dinala niya si Lilia sa klinika. Nagpunta sila sa presinto. Nagpunta sila sa barangay. Nagbigay sila ng salaysay. Ngunit sa San Isidro del Norte, ang hustisya ay tila may presyo. Roman, mabigat ang paratang niyo. Hindi paratang. Katotohanan. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. May pasa siya. May sugat siya. May pangalan siyang binigay. Alam mo naman ang usapan sa baryo. Baka may hindi pagkakaunawaan lang. Hindi pagkakaunawaan ang ginawa nila sa asawa ko. Hinay-hinay ka sa salita mo. Kung anak mo ang nasa kalagayan niya, sasabihin mo rin bang hinay-hinay? Tumahimik ang kapitan. Ngunit hindi dahil tinamaan siya ng konsensya. Tumahimik siya dahil may nakikinig na tauhan ni Densyo sa labas. Kinagabihan, may dumating na bato sa bubong ng bahay ni na Roman. May nakasulat sa papel na nakabalot dito. Manahimik kayo kung gusto pa ninyong mabuhay. Roman, pakiusap. Umalis na lang tayo. Aalis tayo. Pero hindi ngayon. Ayokong mawala ka rin sa akin. Hindi ako mawawala. Kapag gumanti ka, mawawala ka pa rin. Kahit buhay ka, hindi na ikaw ang babalik. Yumuko si Roman. Alam niyang tama ang asawa niya. Ngunit sa labas ng bahay, naririnig niya ang tawanan ng mga lalaking nagdaraan. Uy Roman, bantayan mo mabuti ang bahay mo. Baka may maligaw uli. Hayaan mo na. Sanay naman siyang mag-ayos ng sira. Nang marinig iyon ni Roman, nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng kanilang bahay, may lumang bowl na iniwan ng kanyang ama. Bata pa si Roman nang ipagbawal sa kanya itong buksan.
Anak, hindi lahat ng pamana ay biyaya. May mga bagay na iniwan sa dugo natin para hindi na muling magamit. Ano po ang laman ng bowl? Galit ng mga ninuno natin. Kapag binuksan mo iyan, may tutulong sa'yo. Pero maniningil din. Noong gabing iyon, habang natutulog si Lilia sa loob, binuksan ni Roman ang bowl. Umalingasaw ang amoy ng lumang lupa, kandila, at tuyong dahon. Sa loob, may itim na anting-anting na hugis matang nakapikit. May kasama itong maliit na punyal, tali ng buhok, at papel na may sulat na halos nabubura na. Sa gabing hindi na kayang maghintay ng hustisya, isabit ang mata sa dibdib. Ngunit tandaan, ang aninong gigising ay hindi alipin. Ito ay kapalit. Itinali ni Roman ang anting-anting sa leg. Biglang namatay ang lampara. Ang lahat ng insekto sa paligid ay sabay-sabay na tumahimik. Sa sahig, humaba ang anino ni Roman kahit walang ilaw. Sino ang tumawag? Ako. Ano ang hinahanap mo? Hustisya. Mali ang pangalan mo sa hinahanap mo. Ano? Paghihiganti ang nasa puso mo. Kung iyon ang tawag, sige. Pero sila ang unang gumawa ng halimaw. 3 ang laman ng galit mo. Ngunit 4 ang may sala. 4. May nagtakip. May nagbenta ng katahimikan. May nagbura ng bakas. Biglang sumakit ang ulo ni Roman. Sa kanyang paningin, nakita niya ang gabi ng krimen mula sa mata ng ulan. Nakita niya si Kapitan Celso na tumanggap ng sobre kay Dencio kinabukasan. Nakita niya ang tanod na si Ramil na pumulot sa tsinelas ni Lilia at itinapon sa ilog. Nakita niya si Aling Viring na nagpanggap na walang narinig kahit dumaan ang mga lalaki sa tapat ng tindahan niya. Hindi lang pala sila 3. Ang kasalanan ay hindi lang kamay na gumawa. Minsan, bibig na nanahimik. Kinabukasan, iba na ang mata ni Roman. Hindi pula. Hindi rin itim. Para itong mata ng taong hindi na kayang matulog. Pinuntahan niya muna si Mang Pedring sa kapilya. Roman, naamoy ko ang dala mo. Alam ninyo? Kilala ko ang angkan nyo. Mga bantay ng gabing pinagbawalang gumanti. Kung alam ninyo, sabihin nyo kung paano sila mapapanagot. Sa batas, mahaba ang daan. Sa anting-anting, mabilis. Pero ang mabilis na daan, maraming bangin. Nahulog na kami sa bangin, Mang Pedring. Hindi pa. Buhay pa si Lilia. Habang buhay siya, may dapat ka pang balikan. Paano kung ang bumalik ay hindi na ako? Kaya nga kita pinipigilan. Ngunit hindi na napigilan si Roman. Unang gabi, pinuntahan niya si Simo. Si Simo ay nagtago sa bahay ng pinsan niya sa kabilang sitio. Akala niya ligtas siya roon. Lasing siya nang dumating ang ulan. Huwag ninyong sabihin kung nasaan ako. Si Dencio na bahala sa pera. Simo, may tao sa labas. Sino? Walang mukha. Anino lang. Tumawa si Simo, pero nang tumingin siya sa bintana, nakita niya si Roman sa ilalim ng ulan. Roman? Lumabas ka. Wala akong kasalanan. Sumama lang ako. Ang sumama sa kasamaan ay hindi nalilinis dahil hindi siya ang nauna. Pinilit lang ako ni Dencio. Pinilit ka rin ba noong tumawa ka? Biglang bumukas ang pinto kahit nakaalda ba. Umatras si Simo. Ang kandila sa mesa ay nagliyab ng itim. Paaminin. Hindi. Ipaalala. Dumilim ang buong bahay. Sa bawat pader, lumabas ang anino ng gabing iyon. Hindi katawan ni Lilia ang ipinakita ng sumpa, kundi ang takot sa kanyang mga mata, ang pagkawasak ng kanyang tinig, at ang pagmamakaawang hindi pinakinggan. Tama na. Tama na. Nandoon ako. Nandoon ako. Sabihin mo ang pangalan ng kasama mo. Dencio. Barok? Si Dencio ang nag-utos. Si Barok ang humarang. At ikaw? Ako ang nagbantay.
Ako ang tumawa. Ako ang hindi tumulong. Sa labas, ang ulan ay lumakas. Ang tubig sa sahig ay umakyat sa paa ni Simo na parang buhay. Roman, patawarin mo ako. Hindi sa akin ninakaw ang kapayapaan. Kakausapin ko siya. Luluhod ako. Hindi mo gagamitin ang pangalan niya para iligtas ang sarili mo. Nang sumikat ang araw, buhay si Simo, ngunit wala na ang kanyang tapang. Natagpuan siyang nakaupo sa gitna ng kalsada, nakatingin sa wala, paulit-ulit na sinasabi ang buong katotohanan sa kahit sinong dumaan. Densyo. Barok. Ako. Kami ang may sala. Kami ang may sala. Kumalat ang balita. Ngunit imbes na arestuhin ang tatlo, mas lalo silang nagalit. Mahina si Simo. Dapat hindi na natin isinama yon. Si Roman ang problema. Tapusin na natin. Hindi muna. Gusto kong makita siyang magmakaawa. Ikalawang gabi, si Tanodramil ang pinuntahan ni Roman. Hindi siya kabilang sa tatlong gumawa ng karumal-dumal na krimen, ngunit siya ang nagbura ng bakas. Siya ang kumuha sa tsinelas ni Lilia. Siya ang naglinis ng putik sa bodega. Siya ang tumanggap ng pera para tumahimik. Hindi ako ang gumawa. Bakit ako ang susundan mo? Dahil noong may bakas na pwedeng magsalita, pinatahimik mo. Trabaho lang. Inutusan ako. Trabaho ang magbantay ng baryo. Hindi magtago ng kasalanan. Tumakbo si Ramil papunta sa ilog. Doon niya itinapon ang ebidensya. Doon din siya inabutan ni Roman. Roman, may anak ako. Alam mo ba kung ano ang mas masakit? May asawa ako. At tinulungan mong burahin ang sigaw niya. Mula sa ilog, umahon ang tsinelas ni Lilia. Basang-basa. Putikan. Parang hawak ng mga kamay na hindi nakikita. Hindi maaari. Ang tubig ay may alaala. Lumuhod si Ramil. Inamin niya ang lahat. Sinabi niya kung saan itinago ni Densyo ang damit na may bakas. Sinabi niya kung sino ang binayaran. Sinabi niya kung paano nila pinlano ang pananakot kina Roman at Lilia. Isusulat mo iyan. Isusulat ko. At kapag binawi mo, babalik ang ilog sa iyo gabi-gabi. Mula noon, si Ramil ay hindi na nakalapit sa kahit anong tubig. Kahit ulan, kinatatakutan niya. Kahit isang basong tubig, nanginginig siya. Ikatlong gabi, si Barok naman ang sinundan. Si Barok ay hindi duwag tulad ni Simo. Hindi rin siya madaling mataranta. Nagtago siya sa lumang bodega ng kopra kasama ang 4 na armadong lalaki. Kapag dumating si Roman, huwag ninyong kausapin. Patumbahin agad. Paano kung may kasama siyang mga pulis? Walang pulis na kakampi roon. Alas 11 ng gabi, nagsimulang tumulo ang tubig mula sa kisami kahit walang butas ang bubong. Boss, umuulan sa loob. Impossible. Sa bawat patak, may boses na bumulong. Bakit ninyo ako iniwan sa dilim? Narinig niyo ba yon? Huwag kayong matakot. Trick lang iyan. Biglang kumatok sa pinto. Barok. Papasukin nyo. Binuksan nila ang pinto, ngunit walang tao. Paglingon nila, nasa loob na si Roman, nakatayo sa pagitan ng mga sako ng kopra. Paano ka nakapasok? May mga bahay na kapag napuno ng kasalanan, ang pader mismo ang sumusuko. Tapang mo ngayon. Hindi tapang ang dala ko. Ano? Alaala. Sumugod ang unang tauhan. Hindi siya pinatay ni Roman. Hinawakan lang siya sa balikat, at bigla nitong nakita sa isipan ang lahat ng taong tinakot ni Barok sa loob ng maraming taon. Ayoko na. Ayoko na. Isa-isang bumigay ang mga kasama ni Barok. Hindi sa sugat. Hindi sa suntok. Kundi sa mga alaalang pinilit nilang huwag makita. Mahika lang yan. Hindi. Konsensya yan.
Bihira mo lang maramdaman kaya akala mo mahika. Hindi ako tulad ni Simo. Alam ko, mas malala ka. Inatake ni Barok si Roman gamit ang gulok. Tumama ito sa braso ni Roman, ngunit hindi siya umatras. Tumulo ang dugo niya sa sahig, at ang anting-anting sa dibdib niya ay nagmulat. Tapusin. Hindi pa. Hinawakan ni Roman ang kamay ni Barok. Naramdaman ni Barok ang bigat ng lahat ng kamay na ginamit niya sa pananakit. Hindi natin idedetalye ang pinsalang bumalik sa kanya, ngunit sapat nang sabihin ang lakas na ipinagmamalaki niya ay naging sarili niyang kulungan. Roman, patayin mo na lang ako. Madali iyon. Ano pa ang gusto mo? Mabuhay ka ng dala ang katotohanan. Aamin ka bukas. Sa plaza. Sa harap ng lahat. Hindi ako papayag. Payag ka na. Kinabukasan, sa gitna ng misa, pumasok si Barok sa plaza. Nanginginig, sugatan, at wasak ang loob. Sa harap ng mga tao, umamin siya. Kami ang may sala. Si Densyo ang nagpasimuno. Si Simo ang kasama. Ako ang humarang. Pinagtakpan kami ng kapitan. Nagkagulo ang baryo. Ngunit bago pa dumating ang pulis mula sa bayan, nawala si Densyo. Nagtago siya sa bahay ng kanyang tiyahin, si Aling Viring, ang babaeng nakarinig ng sigaw ni Lilia, ngunit isinara ang bintana. Densyo, umalis ka rito. Nadadamay ako. Damay ka na talaga. Tinanggap mo ang pera. Hindi ko alam na ganoon kasama ang nangyari. Alam mo, pinili mo lang na hindi malaman. Ika-4 na gabi, dumating si Roman sa bahay ni Aling Viring. Roman, patawad. Noong gabing iyon, narinig mo ba siya? Bakit hindi ka tumulong? Natakot ako. At matapos noon, tumanggap ka ng pera. Mahirap lang ako. Mahirap din kami. Pero hindi namin ipinagbili ang kaluluwa namin. Hindi sinaktan ni Roman si Aling Viring. Ngunit iniwan niya rito ang isang kandila. Sindihan mo iyan gabi-gabi. Habang buhay ka, maririnig mo ang lahat ng sigaw na pinili mong hindi pakinggan. Roman, huwag. May mga parusang hindi kailangan ng sugat. Mula noon, si Aling Viring ay hindi na nakatulog ng tahimik. Tuwing pipikit siya, naririnig niya ang katok sa bintana. Tuwing bubuksan niya, wala roon si Lilia. Sarili niyang mukha ang nakikita niya, umiiyak sa dilim. Samantala, si Densyo ay nakatakas papunta sa lumang gilingan ng tubo sa dulo ng baryo. Kasama niya si Kapitan Celso. Sinira mo ang buong baryo. Ako? Ikaw ang tumanggap ng pera. Ikaw ang nagsabing kaya mong patahimikin ang lahat. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Lahat kayo ganyan. Kapag sarap ang usapan, kasama kayo. Kapag singilan na, maghuhugas kamay. Sa bahay ni na Roman, nakaupo si Lilia sa gilid ng kama. Nakita niya ang sugat sa braso ng asawa. Roman, tumigil ka na. Si Densyo na lang. Hindi siya lang ang nawawala sa iyo. Ikaw din. Bawat gabi na hindi siya nananagot, parang inuulit niya ang ginawa niya. Alam ko. Pero kapag hinayaan mong lamunin ka ng sumpa, panalo pa rin sila. Hindi ko alam kung paano maging asawa mo habang buhay pa sila. Maging asawa kita. Hindi maging sandata ko. Napaiyak si Roman. Sa unang pagkakataon mula noong nangyari ang krimen, umiyak siya ng walang galit. Pasensya na. Hindi kita nailigtas. Hindi ikaw ang may kasalanan. Pero ako ang naiwan para damputin ang wasak. Damputin natin. Hindi mo kailangang gawin mag-isa. Ngunit sa dibdib ni Roman, uminit ang anting-anting. Huli na ang luha. Tumahimik ka. Sino ang kausap mo? Ang dapat hindi ko ginising. Tinawag mo ako. May utang ka. Pagkatapos ni Densyo, tapos na tayo.
Walang tumatawag sa dilim para lang manghiram. Doon naintindihan ni Roman ang babala ng kanyang ama. Ang anting-anting ay hindi lamang sandata. Ito ay gutom na naghihintay ng dahilan. Ikalimang gabi, bumuhos ang pinakamalakas na ulan na naranasan ng San Isidro del Norte. Ang tubig sa kanal ay naging kulay abo. Ang mga aso ay hindi tumahol. Ang mga bata ay nilagnat sa pagtulog. At sa itaas ng kapilya, ang kampana ay kusang tumunog kahit walang humila. Roman, anak, huwag mong ituloy. Kailangan. Hindi na ikaw ang naglalakad. Alam ko. Kung papasok ka sa gilingan, may dalawang lalabas. Ikaw o ang anino. Kung hindi ako lumabas, sabihin niyo kay Lilian na mahal ko siya. Sabihin mo mismo kapag nakabalik ka. Sa lumang gilingan, naghihintay si Dencio. May hawak siyang baril. May kasama siyang 3 tauhan mula sa bayan. Sa tabi niya, nakaupo si Kapitan Celso, putlang-putla. Darating siya. Kapag pumasok, sabay-sabay kayong paputok. Hindi ito matatapos sa bala. Lahat natatapos sa bala kung tama ang tamaan. Bumukas ang malaking pinto ng gilingan. Pumasok si Roman, basang-basa sa ulan, may itim na anting-anting sa dibdib at punyal ng kanyang ama sa kamay. Akala mo multo ka? Hindi. Ano ka? Asawang hindi ninyo dapat ginising. Drama. Putukan ninyo. Umalinggaw ang mga putok sa loob ng gilingan. Ngunit ang bala ay hindi tumama kay Roman. Huminto ito sa hangin, isa-isang nalaglag sa sahig, parang naubusan ng lakas. Hindi tao iyan. Hindi na buo. Kumalat ang anino ni Roman sa sahig. Gumapang ito sa mga dingding. Ang mga bulong ng lumang makina ay umikot kahit sira na sa loob ng maraming taon. Roman, patawad. Aamin ako. Ilalabas ko lahat. Dapat noong unang araw. Natakot ako kay Dencio. Mas natakot ka mawalan ng pera kaysa mawalan kami ng buhay. May pamilya ako. Kaya alam mong may halaga ang pamilya. Pero binalewala mo ang akin. Itinapon ni Roman ang isang papel sa harap ng kapitan. Pirmahan mo. Buong salaysay. Pangalan ng lahat ng binayaran. Lahat ng ebidensyang itinago. Pipirma ako. Wala kang pipirmahan. Itinutok ni Dencio ang baril sa kapitan. Kapag bumagsak ako, damay lahat. Iyon ang problema sa iyo, Dencio. Akala mo hawak mo pa rin ang lahat. Biglang sumara ang pinto. Ang ulan sa labas ay tumigil, ngunit sa loob ng gilingan ay nagsimulang umulan mula sa kisam. Hindi malinaw na tubig ang bumagsak. Maitim. Malapot. Malamig. Parang gabi na natunaw. Ano ito? Singil. Roman, kung lalaki ka talaga, lumaban ka ng walang salamang ka. Noong 3 kayo laban sa isang babae, naisip mo ba yan? Napaatras si Dencio. Sa bawat hakbang niya, bumabalik sa kanyang tenga ang boses ni Lilia. Hindi natin ulitin ang sakit ng gabing iyon, ngunit sapat nang sabihin pinilit ng sumpa na maramdaman ni Dencio ang takot na matagal niyang tinawanan. Tama na. Hindi pa nagsisimula ang hinihingi mong katapusan. Pera ang gusto mo. Lupa. Bahay. Umalis kayo ni Lilia, sagot ko lahat. Ang taong gaya mo, Dencio, akala ang mundo ay tindahan. Ano ba ang gusto mo? Nasa huli, maintindihan mong tao ang sinira mo. Hindi bagay. Hindi laro. Hindi pangalan na pwedeng burahin. Sinugod ni Dencio si Roman. Tumama ang kutsilyo sa tagiliran ni Roman. Napaluhod siya. Sumigaw si Mang Pedring mula sa labas, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Roman, huwag mong ibigay ang sarili mo. Pahintulutan mo ako. Hindi. Ibibigay ko sa iyo ang kamatayan niya. Ang gusto ko ay hustisya. Hindi maging tulad niya. Huli na.
Tumayo si Roman kahit duguan ang tagiliran. Hinugot niya ang punyal ng kanyang ama at isinaksak ito hindi kay Densyo, kundi sa anting-anting sa sariling dibdib. Taksil. Hindi ako yo. Sumabog sa liwanag ang itim na mata ng anting-anting. Ang anino sa paligid ay umurong, nagwala, at sumigaw na parang maraming bibig sa isang dilim. Ano ang ginagawa mo? Kinukuha ko pabalik ang sarili ko. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay nakaligtas si Densyo. Dahil sa pagbiyak ng anting-anting, lumabas ang lahat ng katotohanang tinago ng baryo. Sa dingding ng gilingan, nakita ng kapitan, ng mga tauhan, at ni Densyo ang buong kasaysayan ng kanilang kasamaan. Ang mga pangalan, ang pera, ang pananakot, ang gabing winasak nila si Lilia, ang mga taong pinatahimik, ang mga kamay na naglinis ng bakas. Diyos ko, hindi yan totoo. Totoo ang hindi mo kayang harapin. Biglang dumating ang mga pulis mula sa bayan, kasama si Mang Pedring at ang doktor na tumulong kay Lilia. May hawak silang pahayag ni Simo, ni Barok, at ni Ramil. Densyo Varona, Kapitan Celso, inaaresto kayo. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Pwede. At ngayon, maraming nakakita. Akala ng lahat tapos na. Ngunit ang anino, kahit sugatan, ay naghahanap pa rin ng huling bayad. Roman. Tapos na. Hindi. May tumawag sa akin. May dapat akong dalhin. Umakyat ang itim na ulan mula sa sahig, paikot sa liig ni Roman. Napasigaw si Lilia nang dumating siya sa pinto ng gilingan. Roman, Huwag kang lalapit. hindi kita iiwan. Lilia, pakinggan mo ako. Hindi ako nakabawi sa nangyari. Wala akong kayang ibalik. Pero kaya kong piliin hindi maging halimaw. Umuwi tayo. Uwi ako. Pero baka matagal. Hinawakan ni Roman ang sirang anting-anting. Itinaas niya ito sa gitna ng gilingan at binigkas ang huling dasal ng kanilang angkan. Sa dilim na hiniram ko, ibinabalik ko ang pangalan ko. Sa galit na ginamit ko, hindi ko ibibigay ang kaluluwa ko. Sa asawang minahal ko, dito ako mananatiling tao. Nagliyab ang buong gilingan sa puting apoy na walang init. Hindi ito sumunog ng kahoy. Hindi ito kumain ng laman. Sinunog nito ang sumpa. Nang humupa ang liwanag, wala na ang anino. Wala na rin ang itim na ulan. Si Roman ay nakaluhod sa sahig, sugatan ngunit buhay. Si Densyo ay nasa posas, basag ang yabang, at nanginginig na parang batang nahuli sa sariling kasinungalingan. Roman, hindi pa tayo tapos. Tapos na ako sa'yo. Ang linyang iyon ang pinakamasakit na parusang natanggap ni Densyo. Dahil ang taong gusto niyang durugin ay hindi na niya hawak. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng kaso. Hindi madali. Hindi mabilis. Maraming luha. Maraming tanong. Maraming gabing hindi makatulog si Lilia. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya mag-isa. Roman, takot pa rin ako. Alam ko. Minsan kapag umuulan, bumabalik lahat. Kapag umulan, hahawakan kita kung papayag ka. Kapag ayaw mo, upo lang ako sa tabi mo. Hindi kita mamadaliin. Hindi na ako katulad dati. Ako rin. Pero nandito tayo. Matagal bago muling tumawa si Lilia. Matagal bago muling nakatulog si Roman nang hindi binabangungot. Matagal bago sila nakalakad sa daang palayan nang hindi nanginginig. Ngunit bawat hakbang ay patunay na hindi laging panalo ang kasamaan. Si Densyo, Barok, Simo, Kapitan Celso, at Ramil ay humarap sa kaso. May mga naparusahan ng batas. May mga nabuhay na bitbit ang kahihiyang mas mabigat pa sa bakal. Si Aling Viring naman ay araw-araw na nagsindi ng kandila sa kapilya. Hindi para magpanggap na banal, kundi para alalahaning may mga gabing ang pananahimik ay kasalanan. Minsan, may mga kabataang nagtatanong kay Mang Pedring kung totoo bang umulan ng itim sa baryo. Totoo. May multo po ba?
Mas nakakatakot kaysa multo. Ano po? Mga taong buhay pero patay ang konsensya. At kung minsan, sa gabi ng malakas na ulan, may nakikitang lalaking nakatayo sa tapat ng lumang gilingan. Hindi na siya naghihiganti. Hindi na siya naghahanap ng dugo. Nakabantay lamang siya. Dahil may mga sugat na hindi kailanman nawawala, ngunit pwedeng bantayan para hindi na maulit sa iba. Roman, tara na. Uwi na ako. Lagi kang uwi. Lagi. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, ang ulan ay hindi na itim. Malinaw na muli ang patak nito sa bubong ng bahay ni na Roman at Lilia. Hindi ibig sabihin ay nakalimot na sila. Hindi ibig sabihin ay wala ng sakit. Ibig sabihin lamang, may mga taong kahit winasak ng gabi, pinipili pa ring bumangon sa umaga. At dito nagtatapos ang kwento ng ang asawang gumanti sa gabi ng itim na ulan. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay madilim, ngunit malinaw ang aral. Walang sinuman ang may karapatang manakit, mang-abuso, o lapastanganin ang kapwa. Ang tunay na tapang ay hindi nasa dahas, kundi sa pagprotekta sa mahina at sa pagsasabi ng totoo kahit nakakatakot. Kung may biktima, pakinggan natin. Kung may kasalanan, panagutin sa tamang paraan. At kung may nakikita tayong inaapi, huwag tayong maging pader na tahimik. Tandaan, may mga kasalanang kahit itago sa dilim, hinahanap pa rin ang umaga. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. I-share ito sa kaibigan niyong mahilig sa mga kwentong may sumpa, anting-anting, paghihiganti, at aral na hindi madaling kalimutan. Hanggang sa muli, dito lang sa mga kwentong aswang. Matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo.